Guys! Welcome back to my YouTube channel. Lizel Mingolio po ang inyong lingkod at nagsasabing, business? Mind on your business. Okay guys, balik sa YouTube si Lizel Mingolio Vlogs. Yung pinost ko guys, sa mga followers ko kung napanood niyo yung post ko sa aking YouTube channel, meron akong pinost doon na yung gusto mag-entry ba, mag-share ng kanilang istorya ng buhay. Sabi ko nga doon, kahit anong klaseng karanasan sa buhay, send lang sa akin. Parang susulat ka lang ng liham sa akin and then babasahin ko lang dito sa aking YouTube channel at i-upload ko. Ayun. So, ito na nga guys. Ito na yun. So, meron akong na-receive na liham na send siya through sa aking Gmail address, sa aking email account. Sabi pa nga niya sa akin, nag-message siya. Medyo nahirapan daw siya mag-send sa aking email kasi hindi niya alam. Thank you daw dahil dito natuto siya. So mayroon siyang bagong kaalaman. Natuto siya mag-message, magpadala ng mensahe sa pamamagitan ng pag-send ng email address. Ayun. So natuwa naman ako doon sa sa message niya sa akin. Sabi niya, basahin mo na lang, pagpasensyahan mo na lang daw yung parang yung message niya parang nagkahalo-halo, ganun, parang lasing na pero parang hindi naman, okay naman yung sulat niya. So yun guys, babasahin ko yung sulat niya. Eto yun. Dear Lizel Mingolio Vlogs, ang aking karanasan dito sa Maynila. Ako nga po pala si Marieta Calvo, tubong Leyte, at mayroon akong 4 na anak. Bilang baguhan sa Maynila, medyo nangangapa at walang alam. Sa kagustuhan ko magkaroon ng trabaho, ako po'y nag-apply at napadpad sa number 66 Linaw, Paco, Manila. Hala, may address pa kompleto Number 66 Linaw, Paco, Manila. Talagang tanda-tandaan niya pa to Nang di tinatanong kung ano ang magiging trabaho ko sa araw-araw. Dahil sa tiwala ng aking malapit na kaibigan. Ito talagang trust na to sa kaibigan na malapit. Dito minsan na sisira. Itutuloy ko po ang pagbasa. Kinabukasan, sumama at gulat na gulat sa nangyari. Bakit gulat na gulat siya? Ang trabaho ko pala doon ay sa bar, na kung saan pagsapit ng gabi may mga babaeng sumasayaw. Ay, parang bigla naman ako nalungkot dito. At nagtanong ako sa aking sarili, bakit nagkaganon? Habang sila'y abala, nagligpit ng kagamitan. Habang sila ay abala, ako naman ay nagligpit ng kagamitan at umalis ng walang paalam. Hala siya, umalis ng walang paalam. Hindi maliligaw ka, wala kang alam dito sa Maynila. Ituloy ang pagbasa ng liham. Di ko pa alam pauwi. O sabi ko na nga ba, wala siyang alam yun. Hindi niya alam ang pauwi. Habang sumasakay ako ng jeep, may hold-upper pa. Malas naman, no? Umalis na nga siya ng walang alam doon sa pagtatrabahoan niya. Tapos, sumakay pa ng jeep na may hold-upper at nangunguha ng cellphone sa katabi. Oh my God. At Diyos ko po, di ko maintindihan ang kaba sa dibdib ko.
kahit sino naman pag maka-encounter ng ganung eksena, di ba guys? Mga ganun talagang kakabahan ka, matatakot ka, hindi mo talaga minsan di mo maipaliwanag kung anong mararamdaman mo sa ganung eksena eh. Hanggang ngayon, di ko pa alam kung bakit nangyari sa akin yung pagsubok ni God. At praise God, nalampasan ko ito. O diba? Nagpasalamat pa rin siya kay God at nalampasan niya yung ganong eksena. Grabe, nakakatakot yun na. Meron akong mga napapanood sa movie na parang ano, may pagkakapareho sa istorya niya yung buhay niya. Sabi niya dito, at praise God na lampasan ko ito. At nakasama niya ang kanyang asawa noong 2007. Nagsama sila. At sa awa ng Diyos, kami pa rin hanggang ngayon. At dito nagtatapos ang istorya ng buhay ko. Nagmamahal, Marieta Calvo. This is not the end ng iyong buhay, Ate Marieta. Thank you for your letter, liham, na ipinadala mo po sa aking email address. At grabe yung pinagdaanan mo sa buhay pala, no? Pero sa kabila ng lahat, naging matatag ka at kinaya mo yung ganong klaseng pagsubok at nakasurvive ka. Talagang base dito sa ending ng sulat niya, meron siyang God sa puso niya. Meron siyang paniniwala kay Lord, kaya naman hindi siya pinabayaan ni Lord na maging okay siya. Ginabayan pa rin siya. Kaya guys, kahit ano man ang gagawin natin sa araw-araw na buhay, huwag tayong makakalimot kay God, magpasalamat sa lahat. Si Lord talaga ang everything. Siya talaga ang lahat sa ating buhay. Grabe. Meron na akong movie na napanood na medyo kahawig sa life story niya. Nakakatakot yung ganito. Kasi syempre, imagine mo na lang yung isang taong galing sa malayong lugar at pumunta dito sa Manila at nakipagsapalaran na walang alam. Diba? Hindi mo alam magpa-uwi. Blanco talaga. Pero grabe, ano ng loob niya, lakas ng loob niya na kaya niya itong lampasan. Yung iba, hindi naman sa kino-compare ko. Merong mga may hinang loob, diba, na dumarating sila sa punto na hindi maganda, sumusuko sa buhay, ganun. Kaya guys, kahit ano man ang pagdaanan mo sa buhay, kahit ano pa man yan na mga pagsubok na binigay ni Lord, ibinigay niyan sa inyo kasi kaya nyo yan. Kaya maging matatag lang tayo sa buhay. Siyempre ako din, hindi ako exempted kasi tao lang tayo. So may mga pagsubok din na dumarating sa mga buhay natin. Kaya si Lord lang talaga ang lagi natin pasasalamatan sa lahat ng bagay. Huwag natin kakalimutan si God. Ayun. So, medyo nalungkot ako dito sa istorya ng buhay niya. Pero, praise God, sabi niya dito, nalagpasan niya ang lahat. Diba? Dahil meron siyang God sa puso niya. Naniniwala siya kay Lord. Kayo ba naniniwala kayo kay Lord? Ako kahit na hindi naman ako pala simba. Hindi ako pala simba na tao. Pero naniniwala ako kay God. Kasi lumaki din ako na may paniniwala kay Jesus Christ. Dati very active ako sa youth, sa church. Nung mag-college ako, medyo naglaylo ako kasi na-busy, na barkada, ganun. Pero, naniniwala pa rin ako kay God. Nag-pray pa din ako naman at syempre nag-thank you ako kay Jesus Christ. Hindi niya ako pinapabayaan, blessed pa din, di ba?
blessed pa din tayo ni Lord. Kaya guys, kayo ano man ang pagdaanan nyo sa buhay, huwag nyo makalimutan tumawag kay Lord. Yung iba niyan, sinisisi nila si God, bakit ganito na nangyayari sa buhay nila. Pero huwag. Isa itong pagsubok na mas lalo tayong lumapit kay Lord. Diba? So yun guys, ang istorya ng buhay ni Ate Marieta Calvo. Maraming salamat po for sharing your story sa aking YouTube channel. So ayun nga guys, ang kanyang istorya ng buhay. Malungkot, matatag, naging matatag siya sa kabila ng lahat at naniwala kay Jesus Christ. So, abangan nyo po, meron pa. Abangan nyo po sa aking YouTube channel ang susunod na istorya ng buhay ng ating mga kaibigan. Muli po, Lizel Mingolio po ang inyong lingkod at nagsasabing, business, mind on your business. Abangan!